Kabayan, ayon sa mga ulat na tinanggap ng ating alamin, bagamat kumikita na ang Pilipinas sa produksyon ng gatas, sinabing mahabang panahon o maraming taon pa ang bibilangin bago magkaroon ng kasapatan sa gatas ang Pilipinas. Alam po ninyo, ang gatas ang pangatlong produktong inaangkat ng malawakan ng ating bansa. At 1% lamang nito ang naibibigay ng mga lokal na producer. Sa madaling salita, kabayan, kapos pa rin sa produksyon ang Pilipinas. At sinabing maaaring hindi makita sa panahong ito ang kasapatan sa gatas. Kung kaya't ang mga tanggapang tulad ng National Dairy Authority, Philippine Carabao Center, ay nagsasagawa ng mga proyektong nais nilang mapasimulan kahit na ng mga magsasaka sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Wika nga ng ilang magsasakang nakaugnay ng ating alamin, ang lahat ay nagsisimula sa maliit lamang. Dito, ilang magsasaka ang nakaugnay ng ating alamin ukol sa produksyon ng gatas mula sa kalabaw. Maxi, sa pagiging kapitan mo, yung ba nangangahulugan na kung ikaw isang kapitan, ikaw ay binigyan ng halaga. Binigyan ka ng halaga para magkaroon ka ng makinarya sa pagkuha ng gatas ng kalabaw. Opo, sa pagtutulungan po ng agriculture ng LGU at saka ng Philippine Carabao Center, yung PICARD, kami po nabiyayaan ng halos apat na milking machine. Ako po, ang akin po yung isa sa Ninong Laling, Marasigan, saka kay Alvin Bertusio, yung pong aming sekretary, at saka doon sa aking kapatid na doon po sa may eskwelahan, doon po nakatayo yun. Yung apat na mga makinaryang yan na ibinigay ng PICARD, sa palagay mo, sapat na yan para sa buong barangay ng Mavalor? Tingin ko po sa Bandareyan kukulangin dahil parami po ng parami yung magagatas Opo. Ibig sabihin, Kamaxi, simula na magkaroon ng proyektong tungkol sa mga gatasing kalabaw, ay marami na rin ang medyo na inganyo na pasukan itong nasabing proyekto. Noon pong bago-bago parang nahihirapan kami mag-imbita ng mga tao na maggatas, magpaliwanag, parang hindi nila matanggap na may potensyal. Pero sa ngayon pong nakikita nila na talagang mahalaga at pinagkikitaan, dagdag hanap buhay sa bawat pamilya, at talagang pong sa padami ang nagagatas. At yung pong iba kong mga ka-barangay captain parang nahihili sila na bakit ang Mavalor parang siyang napapagtuunan ng pansin sa larangan ng gatasan. Pero kayo ang model barangay para dito? Sa parte po ng dairy, kami lang po muna. At mula sa mga alagaing kalabaw, ang gatas ay dinadala sa mga pagawaing bahay tulad ng produksyon ng mga produktong nagbubuhat sa gatas. Pasteurized milk, choco gen, choco milk, candy, at marami pang iba. Na sinabing pansamantala lamang ito muna ang magbibigay ng kita at hanap buhay sa mga magsasakang kaugnay ukol sa produksyon ng gatas. Dairy Production Kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Ang isusunod po natin, kabayan, ay ukol naman sa pag-aalaga ng mga matataas na uri ng baboy mula sa mga breeder farms hanggang sa ang mga ito ay makarating sa mga nag-aalaga ng nasabing hayop. Dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang sandali. You'll always need a cake to celebrate. Learn to make the cake that will surely launch a new business. Decorate them yourselves with new techniques in icing.
Be one great maker with GSK Gabayan sa Kabuhayan Cake Decorating Seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo kabayan, sa ngayon, ang isang proyektong nagbibigay ng kita sa maraming nag-aalaga ng hayop ay ang pag-aalaga ng baboy, native man o yaong puti o imported. Sa imported, nangunguna yaong mga magagandang lahi. Hanap ng marami ang Berkshire, Landrace, Large White, P-Train, Duroc at marami pang iba. Ang mga tambalang tulad ng Duroc at alinman sa dalawang uri na ating nabanggit, Large White at Landrace. Para sa gagawing inahin ang ipinapayo ng mga dalubhasa. Nasabi nga ng mga dalubhasa na ang kailangang alalahanin ng mga nag-aalaga ay ang ukol sa lahi, pakain o nutrisyon, pamamahala o management, at ang ating kapaligiran. Importante ang mga ito upang maging matagumpay sa pag-aalaga. Bukod sa rito, marami pang kaalamang naibibigay ang mga dalubhasa ukol sa pagkuha ng mga lahing dapat na alagaan. Sa gobyerno, meron silang mga nutrition department. Yung bang mga nire-recommenda nila, mas mabuti ba yung ginagamit ng mga breeder farm na kagaya ninyo kaysa dun sa mga inire-recommenda ng mga animal nutritionist ng ating gobyerno? Halos pareho lang yon kasi meron naman silang standards na sinusunod eh. O depende na lang dun sa hog raiser kung saan siya bibili ng mais. Pero kasing mais na mura pero ang sama ng quality. Mataas ang moisture, mataas ang aflatoxin. Siyempre ako breeder farm ako, I spend more per kilo. Kunyari, at takbuhan ng mais ngayon, sabi mo 12.40. I spend as much as 12.80 to 13 pesos para may incentive lang yung supplier ko para maganda ibibigay sa akin. Sa ating alamin, may mga nagsasabi na pwede yung binababad na feed sa tubig para mag-ferment, mahusay daw yon, at yung iba naman, dry feeding. Ano ang opinion mo tungkol dito? Yung sinasabi mo fermented feeds, yung binababad, merong isang gumagawang malaking kumpanya sa Europe, talagang nire-recommenda niya fermented. Actually, yung feeding system niya, talagang malalaki yung mga storage tanks niya. Bago ibigay sa baboy, talagang 8 hours na nakababad. Ngayon, pagka 8 hours mo binabad kasi yun, dumadami yung lactic acid, parang lactic acid yata yun na tumutulong sa magandang pagtunaw at saka magandang absorption sa katawan ng baboy. Pero yung prosesong yun, napakamahal nun. Kasi automatic lahat yun eh. Ngayon, alam ko, madaming backyard racer sa Pilipinas, lalo na yung mga organic o yung ginagawa yun? Oo, binababad nila talaga. Maganda rin yun. Ako, ginawa ko din dati yun eh. Kaya lang, masyado na ako madaming alagang baboy na masyado nang matrabaho, hindi na economically feasible. Ay, kung backyard racer ka, meron kong 20 baboy o 50 fattener dyan, meron kang isang drum na malaki, tapos sa immune feeds, bababad mo, okay yun. Okay lang. Nakakatipid ka doon. Yung nakita kong yung nakuha kong isa sa mga gustong bumili nang galing sa La Union. Ang kanyang interest ay sa mga inahin ninyo. Yung mga may binanggit siya sa akin na anong kinakailangang i-recommendang edad ng biik na gilt na bibilin kung manggagaling sa isang breeder farm na kagaya ng John and John Farm. Anong rekomendasyon doon? Normally, ilalabas namin yung breeding gilts namin between 5 to 6 months old. Kasi ang mga farms ngayon may mga kanya-kanya sarili vaccination program na dapat mong gawin bago mo pabulugan yung baboy. Okay. Tsaka meron ding quarantine period yan, yung acclimatization sa farm mo. Na pag dumating yung gilt sa'yo, hindi mo kagad
papapahingayin mo muna. Bago mo, habang pinapapahinga mo, pinapa-adapt mo siya doon sa environment ng farm mo. After that, pag okay na siya, babakunahan mo na. Ano ba ang tama, Chito? Kasi may mga nababasa rin ako, sabi nila, ang gilt okay na, at this came from the American journal din na nababasa ko. Sabi nila, yung 5 to 6 months, pwede nang ipabulong na inahin. Pwede ba yan? Masyadong bata. Sabi mo, 7 to 8 months, di ba? 7 to 8 months. At least mga 140 kilos. Kasi pag drenate mo ng 5 to 6 months old, ilan lang ang timbang mo? Mga 100 to 120 kilos. Masyado pang bata yun. Plus the fact na hindi pa sexually mature yung gilt. Normally, pagka-gilt, ihintay mo yung third heat niya. Yung first heat, palalampasin mo. Second heat, palalampasin mo. Yung sa third ka, mag-breed. Alam po ninyo kung pagbabasihan ng Pilipinas, ang mga kaganapan sa ibang bansa tulad ng sa China na kung saan ay nagbabawa sila ng mga alagaan sa mga sentro ng populasyon. Ang Pilipinas ay may pag-asang manguna sa produksyon ng baboy at tuloy maaaring magkaroon ng malaking pagkakataon na makapag-export ng karne sa labas ng ating bansa. Malaking pakinabang para sa buong Pilipinas. Dagdag kaalaman mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Antabay po kayo kabayan para sa ating mga kasagutan sa mga tanong at kahilingan sa palatuntunang ating alamin pagkalipas lamang ng ilang sandali. You'll always need a cake to celebrate. Learn to make the cake that will surely launch a new business. Decorate them yourselves with new techniques in icing. Be one great maker with GSK Gabayan sa Kabuhayan Cake Decorating Seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay kabayan, patuloy po tayo sa ating palatuntunan sa araw na ito. Unahin po natin ang ukol sa mga tanong. Ukol naman sa mga similya o fry ng bangus. Mula kina Rolando Gatmayta ng Maynila, Bien Dulay ng Nueva Ecija. Bakit daw tayo po ay umaangkat pa ng mga fry gayong maraming bangus sa Pilipinas? Alam po ninyo, marami nga tayong bangus, pero alam ba ninyo na karamihan o malaking bahagi ng fry na ginagamit ng Pilipinas ay buhat pa sa ibang bansa? Dati-rati tayo ang main producer ng fry ng bangus. Pero ang nangyari po kabayan, may mga pinuno dati ng ating pamahalaan na nagbigay ng mga kaalaman, ganoon din. Hinayaang maglabas ng mga sabalo ang mga ito para magamit sa produksyon sa ibang bansa. Kung kaya't tayo ngayon ay nahuhuli sa produksyon ng fry. At sinabi ng mga dalubhasa na kulang sa tulong na naibibigay sa mga producer at wala tayong malawakang programa ukol sa produksyon ng fry ng bangus sa Pilipinas na dapat manggaling sa gobyerno. Kung kaya tayo ay umaangkat pa ng similya ng bangus. Malungkot, hindi po ba? Okay, napag-uusapan naman ang ukol sa larangan ng pangisdaan, ukol naman sa il o igat kabayan.
Tayo ang may pinakamalaking bahagi ng tubigan na may magagandang uri ng igat sa buong Pilipinas. At may magandang kita kung pag-uukulan lamang ng partikular na pansin ng ating pamahalaan. Marami ang makikinabang, tulad ng paliwanag ng ilang nakaugnay ng ating alamin. Actually sir, ang igat na to, bago lang dito sa atin, no? Pero kung sa future nito, magandang outcome. Dahil po, makakatulong to sa labor dito sa atin. Kasi sa dami ng mga isang farm, halos umaabot ng mga 40 na katao ang makakapagtrabaho dito. Medyo nagkakaproblema kami dyan dahil sa yung similya napupunta sa ibang bansa, instead dito maiwan sa atin. Ano ang ibig mong sabihin nagkakaroon tayo ng problema sa similya na ang nakikinabang ibang bansa? Gaya sir ng illegal kasi yung maliliit, fingerlings. Opo. Ang legal is mga 6 inches, 7 inches. So kung ilalabas nila yung maliliit, similya, wala masyadong makuan dito. Wala tayong maalagaan dito kasi mataas ang buying nila. Pero ano yan pinagbabawal yung paglalabas ng similya? Yes sir, pinagbabawal lang talaga. At ang paglalabas niyan, isabihin na illegal ang paglalabas nila? Illegal. Illegal yan. So nag-decide kami ng kaibigan ko na maglalagay dito para at least dito na lang i-culture yung similya, at least nakakatulong din sa mga tao, especially sa mga natin, kababayan natin. Gaano kalayo ang Pilipinas sa Korea sa produksyon ng eel? Malayo talaga, malayo sir. Kasi yung technician lang namin, mga 35 years na yan siya. Oh, and then kami dito, nag-uumpisa pa lang mag 1 year. Okay. Malayo sa experience, malayo sa kalagayan, sa produksyon, malayo talaga yung kaalaman. Malayo. Dahil sa paglalaki ng similya sa Korea, from fingerlings to 7 inches, pencil size na Kuroko ang tawag nila, is Korea is from 1 month to 2.5 months to 3 months is pencil size na yan. Samantala dito, sa Pilipinas, aabot siya ng 1 year. Ganun po. Kaya medyo behind tayo. Kaya nagpadala kami ng technician galing Korea para tuturuan yung mga mayroon mga farm dito, so gusto nga namin na at least magsama-sama yung mga may-ari ng farm din na ganito nag-uumpisa. Pero ang nangyayari dito, sabi nila, kung sabagay depleted na, kumukonti yung Japonica sa ibang bansa, no? At saka season na lang paglabas niyan, ano? Sa atin naman black eel yung itim, ano? Ito ba tanggap ng mga Koreano, ng mga taga-Japan at iba pang bansa sa Asia? Tanggap po. Kasi mahal yung igat nila doon, yung Japonica. Pumapalo po sa 1.2 million isang kilo doon. Hanggang 1.2 million pesos? 1.2 million pesos per kilo. Sa atin, ang pinakamahal na? Pumalo kami dito sa mga 50,000 per kilo. 50,000 per kilo ng similya, fingerlings. Mga ilang pirasong similya yung isang kilo? Meron 7,000, 8,000, gano'n. Gensan, gano'n. Usually, dalawa kasi yan. Meron pong Marmorata at saka yung Pacifica. Kaya, accepted naman yung Pacifica, yung mga bicolor na yan. Anong ibig sabihin anong pagkakaiba ng Marmorata at saka Pacifica? Yung Marmorata, sir, para siyang dotted na native natin. Ngayon yung Pacifica, yung bicolor, black eel, halos parehas doon sa Japonica. Okay. Meron silang similarity. And then, accepted doon sa kwan. Sana kabayan ng larangan ng pangisdaan ay pagkukulan ng matamang pansin ng lahat, ng gobyerno, lokal na investor, ng mga mahilig sa pag-aalaga ng mga alagaing pantubig upang kumita ang maraming Pilipino at ang buong bansa. Alam po ninyo, sayang ang yamang ito kung ating pababayaan na lamang. Wika nga, kulang pa rin sa pansin ang pananakahan at pangisdaan sa Pilipinas. Q&A Kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin.
The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Ang kasunod kabayan ay ang ating mga demonstration ukol sa mga livelihood projects ng ating alamin. Gabayan sa kabuhayan pagkalipas lamang ng ilang sandali. You'll always need a cake to celebrate. Learn to make the cake that will surely launch a new business. Decorate them yourselves with new techniques in icing. Be one great maker with GSK Gabayan sa Kabuhayan Cake Decorating Seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay kabayan, sa mga nagtatanong sa ating programa sa mga darating na panahon, ituturo ng ating alamin ang ukol sa paggawa ng iba't ibang produkto mula sa gatas. Dairy production ang ating isasama sa ating palatuntunan sa GSK. Bilang bahagi ng mga kaalamang ipapahatid po namin sa pamamagitan ng mga seminar sa ating Gabayan sa Kabuhayan. Bueno, narito ang isang halimbawa ng mga seminar ng GSK ng ating alamin. Ito po ngayon ay isa sa mga demonstrations ng paggawa ng cake. Ihanda ang sugar, all-purpose flour, baking powder, salt, eggs, milk, and hot water. Pagsamasamahin lahat ng dry ingredients at haluin. Pagkatapos haluin, ilagay ang hot water. Maaari na itong i-bake. Pagkatapos i-bake, maaari na itong kortehan at pahiran ng icing ayon sa ating kagustuhan at paggagamitan. Ganito po ang finished product ng ating cake. Paalala din kabayan kung sakaling interesado po kayo sa pagpaparami ng mga isdang tulad ng hito o ng panggaseous, tulad din ng karpa o carp. Ituturo po ng ating alamin sa GSK ang tinatawag po nating artificial spawning o produksyon ng mga fingerlings mula po sa hito at panggaseous o karpa. Bilang katugunan sa mga request sa ating programa, Gabayan sa Kabuhayan ng palatuntunan ating alamin. Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text
for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Alam nyo, mga kababayan, itong si Ka Jerry, tumakbong senador ito, binoto ko eh. Binoto ko ito. Pinapanood ko yung show nito dati sa Channel 4. Channel 4 yun. Nasa YouTube na po. Nasa YouTube na rin. No? Kumbaga, interesado rin ako sa agrikultura. Tapos nung nalaman ko na pupunta siya ng Kabagan, kaya ako naging interesado kasi alam ko na makakatulong siya dun sa panibagong aspeto ng ating buhay na makikita nyo na kumbaga hindi lang iisa ang landas na pupuntahan mo habang pagka gusto mong kumita para sa pamilya mo. Kumbaga, ang buhay ho kasi hindi lang isang aspeto nakikita mo. So kumbaga, kung ikaw ay nusiko, magalig to sweldo lamang, numitang magkurang, mawag egga yuri ikagita na pangapam mo to pamatoleng ta pamilyang tu gamis mo tabiko na baleng tu among masingam mo kadagaw ammo no kagita na yawenge i-presenta datan ni kamo taumma onlo to tiyempo ikagita na panangaw to ayam kagita na bavi is baboy panangaw to kagita na panangaw to bavi tagga noon nila mang hindi tuddo ng magana no yari nga na ngem no masingam mo resulta na akang tukuraga makasta. Sa ngawenge, bagu ana siyentipiko ono egga is zinijamo da to sistema ono method no kunasi imanangaw tubavi ono konforme rato ayam. Inero man na lamang sango no manangaw kamo tubavi kadda kamo i-report takwa ni Oscar to sanitaryo ta ikagita na imesi mo tama sa ngawenge ta ito dudatan ni kamo awang to mavuyo to agugna. Teka muna, sir. Sige. May binanggit kayo na mga iba't ibang klase ng mga baboy, ano ha? May paraffle kami mamaya dito, mga raffle namin, konti lang naman mga basket lang. Sa ibang bayan na dinadalaw namin, kapag siya nagpaparaffle, sasabihin ng isang mayor, magbibigay ako ng 8 biik. Yan. Palakpakan kami. Okay, 8 biik daw. Meron namang isang mayor, hindi ako papatalo dyan, magbibigay ako ng 20 biik. Paraffle. Okay, meron namang isang mayor na, kasi wala akong pera, 1 biik lang ibibigay ko. Dito sa Kabagan, pwede po ba kayong magpa-raffle dito ng biik? Mapupunta naman dito? Siyempre. Yes, mga ilang biik po ang... Ano ang biik sa Ibanag? Baggo. Badgo. B-A-G-G-O. Baggo. How many baggo ang pwede ninyong i-donate para ma-raffle natin dito? Depende kung sinong nagtagal dito. Aba, lahat? Nagtagal ba kayong lahat? Ay, magmula alas 7:30, nandito na ito. Hanggang ang oras matatapos ito? Hanggang alas 12 po. Mamaya, mawawala yung mga iba rito siguro. Baka tingnan natin kung ilan na matitira dahil may iwan naman si Mau dito. Oy, alis ba kayo? Hindi alis, sir eh. Alam niyo kung bakit? Kasi magla-lunch sila rito eh. May palibre akong lunch dito.
O kung sino yung matitira, bibigyan ko ng bago. Ano to? Ipaparaffle natin. Whoever wins will get to get the biik, the bago. Tapos, ang usapan dito, pag nakuha nila yung bago, yung iaanak nito, yun naman ang i-disperse ninyo. Yan. Tama yun. Basta ganito, kung ilang bago ang magde-decide, si Mauna, kasi kasama nyo naman ho siya ngayon dito. Kung marami siyang i-recommenda, wala akong problema sa akin. Kung konti, may problema ho siya sa akin. Aba, galing. Palakpakan ninyo si Mayor! Ano first name palayo po? Christopher po. Christopher. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, sa huling bahagi ng ating alamin, ihahatid namin sa inyo ang ilang bahagi ng talakayan sa ating Agri-Fishery Forum and Exhibits na naganap kamakailan. Ang paksa ay ukol sa dairy production. Naihatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office, Land Bank, at sa pagtulong ng mga tanggapang tulad ng National Dairy Authority, PCC Philippine Carabao Center at ng Dairy Training and Research Institute. Let's Talk Dairy, kabayan, pagkalipas lamang ng ilang sandali. You'll always need a cake to celebrate. Learn to make the cake that will surely launch a new business. Decorate them yourselves with new techniques in icing. Be one great maker with GSK Gabayan sa Kabuhayan Cake Decorating Seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Bueno kabayan, kamakailan ay naihatid ng ating alamin ang isang natatanging talakayan sa produksyon ng gatas sa Pilipinas. Sa Agri-Fishery Forum and Exhibits, dinaluhan ng mga kinatawan ng National Dairy Authority o NDA, PCC Philippine Carabao Center, at ng Dairy Training and Research Institute o D3. Naroon din ang ilang samahan ng mga magagatas mula sa bayan ng Rosario sa Batangas. Pinag-usapan sa nasabing talakayan ang ukol sa kahalagahan ng produksyon ng gatas sa Pilipinas. Nasabing sa ibang bansa, kabayan, ang produksyon ng gatas sa kanilang paliwanag is a matter of national security sapagkat kalusugan ng mga tao ang pinag-uukulan ng pansin. Anilay, kung malusog ang pamayanan, malakas ang bayan at masigla ang lahat. Nasabi din ng National Dairy Authority na ito ay kanilang pinag-uukulan ng pansin upang mapabilis ang paglaki ng produksyon ng gatas sa Pilipinas. Sa tulong na rin ng pambansang pamahalaan sa pakikipag-ugnayan sa mga LGU sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
Dito'y pinaalalahanan ng kinatawan ng National Dairy Authority si Miss Ching Lamanta, isang communications expert ng NDA na kailangang pahalagahan ng lahat ang ukol sa produksyon ng gatas. Una, sa dahilang ito ay may bigay na kita sa Pilipinas. It is a 1 billion peso annual industry sa ating bansa. Totoo po yung sinabi ni Ka Jerry. Pero alam nyo naman kasi, malayo pa yung tatahakin natin pag ang pinag-uusapan ay pagatasan. Pero huwag kayong mag-alala kasi nakapag-umpisa na tayo eh. Nung unang panahon kasi, parang hindi masyadong prioridad po. Ngayon po, sa panahon po ng bagong administrasyon, nabigyan na ng pansin at binibigyan ng maraming pondo. So sa ngayon po, ang mandato ng National Dairy ay palaganapin ang pagatasan sa buong Pilipinas para naman hindi na tayo mag-angkat ng gata sa ibang bansa. At sa ating programa, gusto nating ang ating mga magsasaka ang maging source na ng mga baka, kalabaw at kambing na magiging source na rin ng gatas natin. Hindi na tayo bibili pa. Medyo matagal-tagal pa po yun, pero saan ba nag-uumpisa ang di ba po sa maliit? Sa ngayon po, totoo po yun. Hanggang ngayon, 10% pa lang po tayo. Kahit na po anong gawin natin, 10% dahil we don't have the numbers. When I say we don't have the numbers, wala po tayong sapat na numera ng hayop. Lahat po yun ay halos angkat. Meron tayo pa ilan-ilan. So, hindi natin masasabayan yung gustong pagtaas natin dahil sa pagtaas na gusto natin, ay siya naman dami ng populasyon natin. So, hindi talaga tayo makakaabot. Sa ngayon po, ang gusto ng ating mahal na sekretaryo, si Ginoong Manny Piñol, ay tumaas ang ating milk production ng 10%. So, magagawa lang yan natin sa pag-aangkat ng additional, siguro 10,000 heads. So, parang, kunyari ngayon po ay, 2017, pwede lang tayo mag-increase ng 2%. Hanggang sa 2022, maaabot natin yung 10% na gusto. How far have you gone po sa ganitong klaseng, sa estado po ng bilang po ng baka na inyo pong binabanggit? Sa ngayon pa lang po mag-uumpisa. Ngayon pa lang? Oh. Kasi po, ngayon po ay nasa Brazil si Secretary Piñol. Kasama po yung aming doktor, si Dr. Jimmy Lopez, para po tumingin na ng mga hayop. Ang alam ko po, ang gusto nating tignan ngayon ay ang bakang Girolando. Para po ito ay dual purpose. Pwede nating gamiting meat and milk at the same time. Okay. Ma'am Ching, may nabanggit kayo na roadmap up to 2040. Ano po nilalaman nito? Basically, ano po ang nilalaman ng roadmap ninyo? Ang alam ko pong roadmap ngayon ay yung 2022 lang namin. Hindi ko po nabasa yung 2040 at hindi ako nakasama doon. Pero more or less po, ang tinatahak nito ay paano natin mapapalago at mapapadami ang bilang ng baka natin. Paano natin mapaparami ang mga players sa dairy. When I say players, sa bawat barangay, ang gusto ng ating mahal na sekretaryo ay maging communal-based municipal-based farming. So, meron dapat tayong isang local government unit na handang makipagtulungan sa atin. So, kumbaga, dahil ang gobyerno naman hindi naman napakarami ng resources. So, kung ang isang LGU katulad ng Rosario, pwede silang magsabi na, kami may lupa dito. Tapos, pwede tayong kumuha ng mga 10 farmers, nabibigyan natin ng 10 baka, kalabaw man o kambing. Ang pagbabayad naman noon ay parang 1:1 po. Ang sabi nila, at based on our statistics, may nabanggit din si Kalaling nung isang araw na nag-uusap kami, sa pag-aalaga po ng baka o kalabaw, you would need for a head of carabao or cattle, 1,000 square meters of land para tamnan ng mga pananim na kakainin po ng hayop. So, if you have 100 heads of cattle,
you would need, it's a space-oriented po itong ganitong klaseng ano. Ano po ang magiging kalutasan po nito at kasagutan na maibibigay po ng mga tanggapan na kagaya po ng NDA? Dahil po ngayon ay talagang napakaliit na ng mga tao na merong malalaking lupa. Ang kasagutan doon ay silage o kaya ay contract growing ng mga pananim. So kung kunyari ito ay si Kambok, pwede siyang magtanim ng mga corn at kami ay bibili namin yung mga corn niya. Gagawin nating silage. Ito namang isa si Camaria, for example. Pwede siyang maging source ng mga trichantera, ipil-ipil, kung ano pa man dyan. Hindi ibig sabihin na porket ikaw ay walang lupa, hindi pwede. Hindi ka na pwede mag-alaga. Napakaraming pamamaraan para magkaroon ng pakain ng baka. Ano pong scope ng role ng National Dairy Authority? Di ba dati yan ang National Dairy Corporation? Ano po? Nung araw? Philippine Dairy Corporation. Ano pong scope ng inyong papel na ginagampanan? Sa ngayon po, ang National Dairy ay siya yung talagang namamahala sa pagdating sa pagatasan. So, kumbaga, pag sinabing dairy, sa amin lahat yun pupunta, baka, kalabaw man o kambing. So, yun po ang pinaka-role natin. Tapos, ang pinaka-programa natin ay meron kaming 4 na major programs. Dairy Herd Build-Up Program, Dairy Enterprise Enhancement Program, Milk Feeding Program, at Milk Safety and Quality Assurance Program. Ito pong sa panghuli, napaka-timing dahil ngayon po naipasa na yung Food Safety Act. RA 1016 ba yun? So, napakahalaga ng aming papel at yun ay sa ngayon ay patuloy kami sa pagbibigay kaalaman at pagpapaalam, pagkukonsulta sa ating mga stakeholders. Alam po ninyo, nasabi pa rin ng National Dairy Authority na kailangan pa rin ng Pilipinas na mapabilis at maparami ang mga alagaing baka, kalabaw at kambing para matugunan ang pangangailangan ng Pilipinas sa gatas. Kulang pa sa 3 milyong alagang baka at kalabaw ang ating bansa. At mayroong 45,000 lamang ang gamit sa produksyon ng gatas, kung kaya't malayo pa ang Pilipinas sa kasapatan. Dito, anang NDA sa pakikipagtulungan sa Philippine Carabao Center, dapat magkatulong-tulong ang lahat ng sektor para matugunan ang pangangailangan ng gatas ng bawat pamayanan. Dairy Production Kabayan sa talakayang naihatid ng ating alamin sa Agri-Fishery Forum and Exhibits Kabakailan. Sa pakikipag-ugnayan sa PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office, Land Bank of the Philippines, at sa ginawang pagtulong ng National Dairy Authority o NDA, PCC, Philippine Carabao Center, at ng D3, Dairy Training and Research Institute. Let's Talk Dairy Kabayan. Ipagpapatuloy po natin ang nasabing talakayan sa darating na pagtatanghal ng ating programa. Naihatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng inyong lingkod ka Jerry Geronimo ng Palatuntunan. Ating alamin. Kabayan, subscribe po kayo para po sa ating palatuntunang ating alamin sa YouTube. Huwag po ninyong kalilimutan, subscription po para sa maganda at maayos na panonood sa palatuntunan ating alamin.